From the Land of Wonders, Cambodia, Chururut, Tusok. Natatandaan niyo yan? Yan yung lagi kong sinasabi dati. 10 years ago, nung nag-umpisa ako mag-vlog. Yan yung lagi kong introduction. Yung From the Land of Wonders, Cambodia, Chururut, Tusok. Nakasakay pa ako nun sa motor, papasok ako ng trabaho. Nagtatrabaho ko sa Ion Mall. Chef ako ng ramen house. Yan. Uy, nagyabang. So, nagtataka kayo at marami ring nag-isip na bakit kinontent ko yung tungkol kay Vince Dizon na galing siya sa Duterte. At yung grupo na finorm niya is Duterte lahat. Bukod sa ex-militaries, meron nga siyang taga-DPWH na sinama sa grupo. Kaso nga lang, nabuking ni Lacson na kasali din sa flood control project. So, for delikadesa, nag-design yung lalaki. Pogi pa naman. No? Napapansin nyo na hindi sila tumitigil. Kahapon ba yun? Nung isang araw, nagkaroon na naman ng meeting ang Sara Army sa Samal. Gusto ko nga i-post kung alin doon sa mga resorts na yon sila nag-meeting kasi meron akong mga pictures ng resort ni Sara. Naloka yun, no? Ni Sara at saka ni Pulong. For sure, dun sila nag-meeting, di ba? Nag-meeting sila kahapon. Alam niyo yung eksena na, kung mapapansin nyo, hindi sila tumitigil. Kahit hindi sila nagwawagi, hindi sila tumitigil. Bakit? Di ba mapapatanong ko eh. Yung, ano ba yan? Pangatlong beses yung nag-rally itong mga ito, nagbalak pababain ng presidente. Hindi naman nagwawagi, pero diretso pa rin. Di ba? Ano ba yung main reason kung bakit hindi sila tumitigil? Yung ganyan. Mapabasa mo. Kung titingnan mo mabuti, kung pag-aaralan mo, madaling mabasa yung yung script. Mental block na ako. Ba yan? Mababasa mo agad yung script kung bakit kasi yung timing, yung tina-timing sa Blue Ribbon Committee, ginugulo. Yung panggugulo ni Marcoleta, lalo na yung paglabas ni Orling Pangit na marin na may paninindigan. Saan ka nakakita ng witness na lumabas tapos hindi na bumalik? Anong paninindigan doon, Marcoleta? I-explain mo nga sa akin. Kasi sinasabi mo na si Orly yung pinaka witness yung totoo. Yan, di ba? Siya. Explain mo sa akin ngayon kung paano naging honest or tama lahat ng hindi scripted yung English. Kasi sa English? Kaya ayokong English eh. Basta ganon. Paano mo masasabi na si Orly Gutesa ay totoong witness na dapat paniwalaan ng tao? Aw. Sagot. Diba? Paano mo masasabi na siya? Bukod sa hindi na nga niya nasabi yung nagkamali siya. Diba nagkamali siya? Wala, kulang yung keme. Wala po rito tapos pinalitan mo, diba? So, dapat kapag witness ka, checkin nyo yung mabuti. Kasi, Senate hearing. Kasi ako lumabas din ako sa TRICOM Hindi ako nag-buckle. From the start hanggang matapos, consistent ako at wala akong binabasa. Ganyan yung totoo. Parang yung kay Aimee din. Kapatid mo yan. Kilala mo yan. Sabi mo nga, ikaw nag-alaga Mahal na mahal mo. Bakit ka nagbabasa ng sasabihin mo? Dapat, kusa sa puso mo lalabas yan. Yung mga hinanakit mo. Hindi ka dapat nagbabasa ng script. Yun yung sinasabi ko.
Hindi yan hindi pwedeng paniwalaan si Orly. Si Orly tanim witness. Kasi mayroong sistema sa Senado na 3 days before, kung meron kang witness, ipapaalam mo yan dun sa chairman ng Blue Ribbon Committee. Di ba pinapasok na lang bigla? Nagulat na lang sila, Lacson, meron ng si wigi. Tatawa kay Marcolete. Alam mo, hindi po ako nagmamatalino ha. Pero kung yung IQ or common sense gagamitin mo, mali. Malaki yung mali. Kasinungalingan. Si Orly, lang yan. Tanim lang yan na pwedeng totoo na nagtatrabaho siya kay Saldico as security. Kasi maraming security si Saldi. Pero hindi siya yung security advisor na tulad ni Kerubin, security advisor ni Ramon Ang. Ay, may nabuking naman yun. Tama ba ako dun? Mamaya chichikin natin. May pumpasok na naman kasing mga faction. Tapos, naniniwala ka dun sa witness na dinala mo pero hindi na bumalik. Hindi nyo na linabas uli. Halatang scripted na kailangan lumabas ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez. Yun talagang aim. Ini-aim nyo. English. Na lumabas ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez. Nung lumabas na, wala na kayong pakialam kung babalik siya o hindi. Nung pagkalabas niya, ayan na yung mga trolls ng DTS, mga vloggers, ayan, marin yan, dapat natin yung hangaan at paniwalaan dahil yung mga paninindigan yan, ganyan. Pare-pareho na, magbabasa mo na yun sa social media, pare-pareho yung mga content, pare-pareho yung mga posts, yung mga comments, pare-pareho. Ganyan ang galawan Galawan ng DDS yan. Isa lang yung sinasabi nila, tapos nagpagawa sila ng mga video ng mga retired Marines na nakasama ko yan sa trabaho, si Orly. Talagang loyal yan, ganyan, churut, yan. Nung napansin kong 3 na yung video, binara ko na, diba? Pinost ko, sabi ko, parang may script. Tapos, yung pala, member pa ng INC. Si Orly is an INC member at yung mga gumawa ng videos na yun is INC. Pero dito tayo sa point na bakit tuloy-tuloy yung ginagawa nila kay BBM. Yung pisahan nila ng September 21, makikita mo ang post ng mga vloggers, Nepal, ganyan. Kaya sasabihin mo na, init. Kodi ko kutoy kasi baka mali. Sa akin mga sasabihin ko. Charot. Yung Molotovs, yan, tapos hindi sila nagwagi. Tapos, di ba kinabukasan sinabi ko kung sino yung mga funders. Ang mga funders, yung mga contractors, si Yusek Bernardo, nag-fund siya, si Yusek Bernardo. Tapos, yung mga senators na nabanggit dun sa na meron ding katiwalian. Yung kaya sila tawag dito, nag-coup sila na mapalitan si Lacson kasi lumawak yung investigasyon ni Lacson. Lumawak. Kumbaga parang nawala sila sa script. Ang eksena kasi dyan, palitan si PBBM at mailigtas yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Yung insertion ni Cheese, di ba? Bakit hindi lumalabas ngayon? Na dapat siya yung naunang kasuhan ng Comelec. Tapos diba sabi ko friend niya kasi si Garcia, sabi ko. Tapos linabas ko yung photo na siya yung nag pass nung COC ni Cheese nung tumakbo si Cheese na senator. Siya yung nagdala, si Garcia. Kaya sabi ko, naku, good luck. Magkaibigan niya, magbeshi sila. Actually, si Cheese din ay tao ni Ramon Ang. Kaya nagugulat sa mga tao, bakit hindi pa siya lumalabas? Bakit wala pa yung niya? Nauna pa yung kay Marcoleta. So magte 10 minutes na kasi, mapuputol tayo. Mag part 2 na lang tayo, ha?